na ang pambansang pop ng Pilipinas. G3 San Diego, Pat P. Daza, Alex Calleja, Rufa May Quinto, at Corina Sanchez Rojas. Talikod ka muna, talikod. Hawak ko, yes. Oh my God! Yeah! Go lang yan, Rupa. Go lang. Go lang. Oo, kung ano gusto mo. Approve. Oo. Rated R, rated GP. Oo, ganyan pa. Ayan mga pa-tweet, ha? O, ano ba? Bitin nga eh. Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin, tumangkad ako. nagbigay sa'yo, di ba? Gaytong, Sabi ko nga rin, ito si G3, matutulog ganyan Oo. ba? Oo, linen, malamig. sus Marioso, ang katabi ko to sa si Rupa. Hindi ako makakatulog. Yung pajama niya, pang ano, pang ball. Ay, Pang Cutler ball, ang kanyang pajama. si Madam K, yung high school, kayo yung mga dinadalaw mo sa kasi yung si Taro, classmate? Classmate? Bakit? Oy, terno kami ni Pilar. So Terno kami ni cute. ganito. Alam kung Okay. sino nagbigay niyan. Sino? May nagregalo. Hindi, binili ko. binili mo. Good evening, everyone! Hirap ba kayong matulog sa gabi? Pag-usapan natin yan. Nako, how to cure sleep disorders. Watch and learn. Madalas ba kayong malaginip? Or nagkakaroon kayo ng scary nightmares. Oh my God, or bangungot. Eh, siksik, liglig ang topics natin tonight. Dapat liglig. Liglig. Para kilig. What are your G? Ikaw, Rufa. Yun din yung tinatapos namin yung school ni Athena. Natapos na siya sa grade 3. Ilang months na lang matatapos na. So, yun ang good news naman. Oh, nice naman. Tapos yun nga, practice na ako, workout kasi nga kakanta na ako, kumakanta na ako. Kaya, As a singer, era. kaya laging kailangan So, dibdiba yung na. baga ko. Dibdiba na yung plan. Yes. Diba na? Go, go, go! Go, go, go! Yeah, ikaw, Alex, ikaw, anong mga ganap mo? Ako, Lagi na lang. nagpapasalamat ako dahil yung mga bar shows na pinag-performan ko, maraming nanonood kasi sa hirap ng buhay ngayon, di ba? 1,000 pesos ang entrance. Siyempre ngayon, di mo masisisi kung basic needs o entertainment. Buti na lang, sa lungkot siguro ng mga tao, sa mga nangyayari, nagpupunta sila sa mga comedy shows. Really? Like 19 Is, yan sa Turning Uy, Tides, okay yung Nocto, 19 Is, ha? Nocto. So, yun, maraming salamat at sige po, maglibang lang tayo para makalimot pa ng dalian sa gulo ng buhay. Ako naman, very related to our topic yung ganap ko. Tinext ako nung crush ko. Diniam ako nung isang araw. Wow! Sabi nga, Anong napanaginipan relationship niya mo ako. sa Okay, napanaginipan niya ako. Bihira naman akong Oh. sabihan ng mga tao. Ano napanaginipan ka? Sabi niya, nag-pop up ka sa dreams ko. Ang Oh, dream pop up. ko about you, pinibenta mo yung mga coins mo or you're getting rid of your coins because you want a simpler life. May coin collection ka ba? Wala naman. Sabi ko sa kanya, simpler life with you. Tapos sabi niya, di na nag-reply. Buti na, hindi ka Pero tinext. napanaginipan ako. That's what matters. Napanaginipan ako ng crush ko at sinabi niya sa akin. May Yun tanong yung na ako. point. Tanong na ako, G3. Para pag tinext ka, ng anong suot mo, ano ba yun? Ano ba yun? Bastos ba yun? Parang, Oh, anong suot simula mo na ngayon? yan. Pag tinanong ka, what are you wearing? Parang ganun. Ay, alam mo yan. na yun. Start na yan. Ay, Signal start na yan. Oh, ikaw naman. Ako, again, I had a lunch naman with my girlfriends naman. Kasi may isang nag-birthday celebration. Sigawan ulit kayo. Oo, hindi naman. Pero masaya yun kasi ang daming pagkain. Tapos, Kain ka ng kain, ha? oo, yun naman talaga. Oo. Pero nainggit ako kasi anim kami. Yung 5, mga ladies of leisure. As in, after the lunch, they were saying, oh, halika pa at mag-dessert tayo, mag-coffee tayo. I had to go. Sabi ko kasi the meeting. Sabi ko, nainggit ako na yung mga, mag-coffee tayo dito, o puntahan natin si ganito. Sabi ko, ako naman hinahabol ko, ano yung next meeting ko? Di ba, minsan Ayun. nakakainggit. Oo. Minsan nakakainggit. Correct, Oo. So, correct. pero sabi ko, hindi bale, pa rin, at least may trabaho. Sila, may mga asawa sila na talagang who provides for them, di ba? So, it's an envious life, but at the same time, I wouldn't also trade my life naman na, Correct. di ba? I still want my own Pinulaking money. aircon talaga sa itsura. Laking aircon ka daw. Yung may-ari ng bahay na sisingilin ka sa hating gabi, ganyan ang son, di ba? Bakit yung may-ari ng bahay, yung papangupa, yung Yan ang mga papangupa. mukhang maniningil. Yan yung mga ganyan, yung mga senyora. Oh, ako naman, Oh, good ikaw. news. Kasi hindi ba nanganak, I'm a Lola again. Kasi Okay. nanganak yung isa kong dog. Oh. Yung isa kong dog, yung anak niya, 2 lang. Oo. Pero ang lalaki nila.
nag-alala ako dahil yung girl, naglalakad na, yung boy, hindi pa naglalakad. Same lang sa human. Same lang sa Bobo human, talaga ang mga nahuhuli lalaki. talaga ang mga lalaki. Oo. Oo, late development. Oo. In your case, arrested development. Ngayon pa nga lang, 54, immature pa rin ako eh. Pero Ganon. ngayon, ang magandang balita, tumatayo na siya at naglalakad na siya. Anong klaseng aso? Schnauzer yan, Schnauzers, diba? yeah. Pure breed Nag-aantay pa rin schnauzers. ako ng schnauzer from Corina. I know, I don't breed. It's just that hiniram yung aking si Cola to breed. Yeah. At meron ng may-ari dun sa dalawa. Next baby. Next baby ka na lang. Okay, now let's go on with our first topic tonight. Marami sa atin ang kulang sa Tulog. Hindi naman po kasi siguro naayos ko na yung body clock ko at saka iniiwasan kong uminom ng kape bago mga 3 hours bago matulog. Ganun. Yes, hirap ako matulog kasi marami akong iniisip. Oo, nahihirapan ako matulog lalo na sa panahon ngayon na ang init sobra. Oo, minsan. Kasi nga, lalo na po pag marami akong iniisip ko na problema, kaya hirapan po ako matulog. Isa sa mga favorite Disney princesses ko ay si Sleeping Beauty, Ay, si oo. Princess Aurora. Dahil buti pa siya, sagana sa tulog. Pero paano kapag kulang ka sa tulog? Tutulungan tayo dyan ni sleep specialist from Chinese General Hospital, the very pretty Dr. Celine Marie Ray Enriquez. Welcome! Doktora. Okay, so ito ay isang bagay na pinag-uusapan ng marami. Hindi ako makatulog, gigising ako. Pag gumising ako para magwiwi, hindi na ako makatulog ulit. And then, pagod na pagod the next day. And then, I talked to my friends, sabi nila, ang average nila is 5 hours. Uy, ang konti, no? Sabi ko, parang hindi yata pwede yun. Kasi ako pinipilit ko ang sarili ko ng 8 to 10 a day, a night. No? Gaano ka-importante ang sapat na tulog? Actually, the sleep is very important to our health, to our metabolic system, since it actually promote brain processing, and also it improves our mood. So pag hindi sapat ang tulog natin, iritang-irit tayo sa umaga, yung mood natin naapektuhan. Aside from that, kung kulang yung tulog natin, madalas yung productivity natin sa morning talagang kulang. Talagang antok tayo, talagang hindi natin magawa yung tamang ginagawa natin sa usual day. So yun yung common sleep symptom kung bakit nagkakaroon ng... Oo, tsaka para kayo ay may... Kasi I did a lot of research on this also, no? Nakakaikli ng buhay. Oh Pag my hindi God. sapat ang tulog, nakakatanda. Pagpuyat parati. Pagpuyat no? parati. So, I mean, one of the factors of longevity is enough sleep, right? Ayun. Ano ba yung mga common sleep disorder, Doc? So, common po is sa mga mga Filipinos and Asian is the obstructive sleep apnea, yung pagtigil ng paghinga. So, actually, one of the common symptoms na nakikita namin sa clinic, yung mga naghihilik, tumitigil yung breathing kapag natutulog. Aside from that, mga insomnia, yung hirap makatulog. Teka muna, yung apnea, bakit nangyayari yun? Nasa hugis ba yun ng dila mo? mukha? Et cetera? Sa What asawa mo, na causes it? sinasakal ka. Sorry. Paano yung sleep apnea? Oo. Okay. From the name itself, this is obstruction. So there's obstruction in the upper airway. So anything na magbablock dun sa upper airway nyo can cause turbulence, can cause sa blockage dun sa airway. So ang nangyayari, ang mga common risk factor is actually obesity. Common po. So anyone na malalaki yung mga neck, short neck, aside from that, sa airway, yung mga malalaki yung dila. So, I told you! Oo! Oo, ilabas lang ng mga dila, pakita. Hindi, loko lang. Pero may difference ba, Dok, kung nose breather tsaka mouth breather ka matulog? Kasi di ba may mga tao natutulog nakanganga. Di ba dun sila humihinga? Yung mom ko kasi mouth breather, yung daddy ko naman nose breather. Nalaman ko rin yan sa doctor. baka may problem din sa So nasal kaya airway. So any nag-tape sila ng bibig pag natutulog, di ba? Para sa Nag-tape ilong. ng Meron Meron mouth yan, tape. yes. yun May po yung mouth uso tape. ngayon na parang nag-ano. Would you recommend it? Yeah. Actually, no. Usually, pag meron kang underlying sleep problems, like obstructive sleep apnea, hindi namin nire-recommend ang sleep tape. Pag mga mild snoring lang, tapos na-rule out mo na kung meron kang obstructive sleep apnea, talagang hindi namin siya nire-recommend kasi it prolongs or worsen the apnea. Kasi ang ginagawa lang niya, parang tinatakpan lang niya yung
yung mouth, so nawawala yung snoring, pero yung problem itself, yung blockage sa upper air, hindi na-address. But yung doktora, yung apnea, malalaman mo lang may apnea ka kung magpapa-sleep test ka. We have symptoms po for parang screening for the patients sa clinic. Prior we subject them to polysomnography. Sleep test. Yeah. So first, number one, sensitive is the snoring. So usually nagsusnore po. Although hindi naman lahat na nagsusnore, merong obstructive sleep apnea, pero karamihan po. So mga mas specific symptoms is usually yung makikita mo tumitigil talaga yung breathing during sleep. Minsan nagigising ka sa gabi yung nagcho-choke or nasasamid ka. Parang may sign siya na parang tumitigil. So kasi nagko-compensate kasi syempre pag obstructive sleep apnea, tumitigil yung breathing natin. So kasabay nun, bumabagsak yung oxygen. So ang compensation ng katawan natin is actually magigising tayo. So parang may mga arousals, micro-arousals during sleep. May connection ba yung narcolepsy? At paano ba naapektuhan siya sa daily life What is narcolepsy? Actually, genetic and autoimmune disease, parang problem po with the orexin. So isang neurotransmitter siya for sleep. Ang patient with narcolepsy talagang excessive daytime sleepiness. So antok na antok sila sa umaga, bigla na lang nakakatulog, biglang Yung sudden, masandal lang tulog na, di ba? Yan yun. meron Sakit mga pala yun. Delikado yun eh. Ay, akala ko normal. Akala ko pagod lang, kaya nakatulog, di ba? Masandal ka lang kasi nakakatulog ka May na friend ako eh. ganyan, nagkikwento siya, keme, tapos Grabe naman. May isang host dito. May isang host dito. May spotlight na tulog, oh. Spotlight. Ako? Kanina, tamo, di mo alam? Because I was so tired. Come on, come on. Come on. Narcolepsy. And then, so yun, kasabay po that has to be treated. Yes, and we have to be investigate. Although hindi siya ganun ka-common naman po. Okay. So we have to investigate the other cause. Kasi yung isa pang symptoms niya is bigla na lang mag-muscle weakness. Tapos habang natutulog or mga hallucinations, sleep paralysis is common. Okay, ito naman, nakita ko ito firsthand. Because my son sleepwalks. My brother, My ako din, daughter, totoo. oo. My brother also sleepwalks. Isang beses, Ako? nanonood lang ako ng TV when we still live together. Lumabas yung brother ko sa kotse, sa kwarto niya, tapos sabi niya, yung kotse ba nakapasok na? Tapos hindi niya hinintay yung sagot. Tapos bumalik ulit siya sa kwarto niya. Sabi ko, oh my God, nag-sleepwalk siya. Di ba? Okay, Ako, so naranasan ko yun. Ikaw rin. Naglakad ako pagising ko na sa ibang bahay na ako. Baka naman intentional. Hindi nagulat ako eh. Ako rin eh. Tulugan ka lang. Ako rin nung nahuli ako. Oh, nahuli ka? Pagkatikita sa akin ng boyfriend ko, sabi ko, ay, tulog lang ako. Nahuli ka? May kasamang iba. Sabi ko, ay, nanaginip lang ako. Or may nasabi ka ibang pangalan? Hindi ako, Ganon. I saw my daughter rin eh. Kasi tumayo siya sa kama, lumabas so sinundan ko, as in we live in a condo, nandun na siya sa may elevator, sinapindot. Sabi ko, where are you going? Then she realized siguro nagising siya, then she went back to the room rin. Ganun rin pala. Parang bukas ang mata. What causes it? It is a type of parasomnia po. So the sleepwalking. Usually it's a normal parasomnia. Hindi siya yung usually ginagawa namin ng treatment talaga. Usually ginagawa namin ng prevention. So it's part of stage. Usually we have 4 stages of sleep kasi the non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, which is the deep sleep. Doon madalas nakikita yung sleepwalking. So talagang tulog talaga yung patient, hindi siya conscious sa mga nangyayari. So talagang tumatayo talaga. So what we do, usually nagre-resolve naman siya. Pero sa mga, hindi, usually yung mga common na trigger niya is actually sleep deprivation, stress, anxiety, fever can also actually cause parasomnias. Naku, mahirap yun. Kasi minsan kung saan ka na aabot, ano? Yun na nga, sabi ko, imagine, nasa elevator na siya, pumindot na siya eh. Oo, paano kung makababa yun? Oo, correct. So actually yung treatment po talaga namin is just ensure safe environment talaga. Talagang dapat kung nasaan siya natutulog, may kasama siya para at least mas nababantayan siya. Okay. Ayan, ako, napag-usapan na natin yung mga problema sa pagtulog, no? Pero paano po ang solusyon dito, Doc? Kasi alam mo yung pag-guess mo is a dream come true for me. Lahat yan, coming up, dito lang sa... Sabi nila,
Mas mabuti daw yung walang tulog kaysa walang gising. At saka yung walang tulog kaysa wala sa hulog. Tama. Stop naman yung sleep disorder. Okay, tama naman yun. Tama. Matalinhaga ang mga sinasabi. Celine Marie Ray, anong solusyon natin dyan? Sa mga sleep disorder. Oo. Sa sleep disorders. What can you do for better sleep? Yeah. We advocate good sleep hygiene. So first, yung dapat regular talaga yung time ng sleep natin. Regular din yung pagising. What's the ideal time to sleep? Like 40 above? Actually, for adult, 7 to 9 hours of sleep po. So, I mean time. What time do you have to 10 be in o'clock, bed? 9 o'clock, may ganun ba? wala Doesn't naman matter. ganun. Basta as long wala as... connection sa body cycle. Yes, as long as 7 to 9. As Tapos long as regular seven. talaga yung time mo ng sleep. Kung anong oras ka po usually natutulog, dapat ganun talaga every night. Parang ibang doktor na naman ang magsasabi sa'yo Kung na anong oras. the repair of the body happens between 11 Yeah, I and heard 11 p.m. 4 p.m. Ako from experience, nagkaroon ako ng clinical depression and anxiety. So, ang talagang sintomas ko is hirap ako sa pagtulog. Pag hirap ako sa pagtulog, alam ko, tapos 1 week na, ang nangyayari, alam ko na ito nakasunod. So, paano yun? May mga ganun bang, doc, na may problema ka sa pagtulog, pero iba pala ang dahilan na you have to cure it? Ano yung mga reason baka naman solusyon din namin? For example, ako, trinate yung anxiety ko, and then I was able to go back to sleep normally. Ano ba yung mga ganun? Who can mga kaso? diagnose Oo. that? Actually, the insomnia po, actually sleep specialist can diagnose the insomnia. So, ang sleep insomnia, difficulty in initiating, maintaining sleep, madalas meron siyang underlying factor kung bakit nahirapan kang matulog. Like anxiety or Yes, depression? you have to address Parang the ganun. depression, you have to address anxiety. Oo. Usually, sa acute, nagbibigay kami ng medications, pero sa long term, we do the cognitive behavioral therapy to address the problem. So you Huwag were na ako saying, titigan, Doc. Medyo okay. so you were saying earlier, Doktora, di ba dapat sleep hygiene. So dapat talaga more or less pare-pare yung oras ka matulog at magising. Aside from that, anong mga dapat pa naming maalala para maganda yung aming tulog? Quality of sleep. Ensure safe environment. So, dapat yung madilim, dapat less yung blue light, less yung screen, less ang Screen TV. time. Yes. Tapos pati yung temperature daw, sabi nila dapat Yes. 19 degrees. 17. 17 pa sa Yes. Ako 19 16 naman ako. yung alam ko. Hindi ka na Ako makakatulog 19. sa gastos sa kuryente. Basta hindi Oo mo nga. Ideally daw nga dapat malamig at tapos madilim. Tapos huwag magkaka-caffeine. Huwag magka-caffeine Oo. before. 8 to 10 hours before sleep. Huwag magkakape 8 to 10 hours bago matulog. Okay. Yan. What about alcohol? Like, halimbawa, uminom ka ng wine, uminom ka ng, lumabas ka, nag-cocktails ka, gin and tonic ka. Parang, di ba minsan nakakaantok yun? Pero yung, how does it affect the quality of sleep if you came from a party and you had wine to drink? Mga ganyan, Doc. Actually, misconception po ang Okay. alcohol. Yung mansalas yung really? nag-i-insomnia, Okay. umiinom sila ng alcohol para makatulog. So, it helps you fall asleep faster. Pero yung quality ng sleep nagiging fragmented. Nababawasan niya yung non-REM 3, which is a deep sleep, which is good for your body and health repair. So why should someone seek your medical help when they feel that they have a sleeping disorder? Should it be persistent na talagang hindi ka na makatulog bago ka pumunta sa isang doktor for a sleep specialist? Ano yung mga simptomas, red flags? For insomnia, kailangan po yung parang hindi, yung naapektuhan na yung daily activity mo. Yung parang hindi ka na nagiging productive. Okay. So may mga parang pakiramdam mo, lagi kang pagod. Parang talagang Hindi ka mood, makabangon. yung mood Yeah. disorders, nagkakaroon ka ng mga mood instability. Laging mainit yung ulo mo. Oo. And syempre, pag hindi ka po talaga totally hindi ka nakakatulog, yun yung common na nakikita namin sa clinic. What about treatments, Doc? Like meditation, exercise, and totoo ba na mas okay ang magnesium? Because I take melatonin, but I switched to magnesium. Mas okay daw yung magnesium. What can you say about that? Some would say that there is effect with the magnesium po. Pero currently kasi nasa limited evidence pa lang. Super liit pa lang yung Pero kasi population. nakakatulog ako Yes. with magnesium. As in, masarap yung tulog ko. Nakakaantok naman siya. So, Pero naging currently okay kasi limited pa yung evidence for the magnesium. And it depends on the kind of magnesium. Magnesium, Glycinate. yes, Yeah. yes, that Yes, kind. glycinate. What about exercise, meditation, Doc? Is that proven to help you For sleep strenuous better? exercise, we do not recommend right before the sleep. We encourage light exercises lang, mga yoga, meditation. We can do that, but for strenuous exercise, we discourage it before you sleep po. Kasi nakaka-alter din siya ng
Marami rin kasi nag-workout paggabi after Para work, mapagod. di ba? Oo, Para oo. mapagod. Pero mali para yun. Pero mali po yun. Dapat light exercises lang, mga light meditation. And Walking, pwede yun. Yeah. Walking, wag lang running. wag lang running. Oo. How about food? Sabi nila, dapat hindi daw kumain o diba, before you go to sleep, dapat hindi ka busog na busog. Yes. Ilang hours dapat ma-digest yung pagkain mo? At least mga 3 to 4 hours po, dapat hindi na kayo kumakain before sleep. So talagang heavy meals can actually cause nightmares. Oh. Akala ko naman kasi yung mga pag busog hindi- ka, nakakaantok, di ba? Yung mga hindi naman popular, Doc, baka may alam kayo na, alam mo yun, hindi namin alam yun Kasi, Bago. wala ba kayong mga masasabi Sa na? mga pasyente nyo, Doc, ano yung mga ina-advise mo na para mag-improve yung quality of sleep nila? Aside from avoid alcohol, avoid coffee, regular sleep bedtime po, we encourage them to have, dapat avoid light. Talagang malamig talaga yung kwarto. Basta hindi sobrang lamig, hindi naman sobrang init. Tapos, kapag, kunyari, ang bed is for just sleep and just sex. So talagang, kapag hindi ka pa inaantok. Pag nakahiga ka na, tapos hindi ka pa rin inaantok, you have to stay out of the bed hanggang tapos magpapaantok ka. Hindi ka pwedeng magstay sa bed mo kung hindi ka makatulog for at least 20 minutes. Bakit? Why is that? Kasi parang nape-pressure po tayo matulog. So parang na-associate natin yung bed na kailangan natin, na-frustrate tayo na hindi tayo makatulog. So the what we do bed is is only advise, for yes, Sleep bed and is- sex. Pwede mag-sex. Oo. Hindi ko yun, Di ba pwede yun sa sofa? Sex will make you fall asleep. Is that a legitimate question? Like, can having sex make you have better sleep? Yes. Kasi napagod. Okay, tama na. Yung tatay ko, madalas nakakatulog siya sa sasakyan. Sa sasakyan. Oo. Kasi sigawan kami kasi siya nagdadrive Ang corny mo. Siyempre, pag nakatulog ka na ng mahimbing, madalas sa hindi ay mananaginip ka, di ba? So, gusto all ko to. about dreams naman. Like this. Coming up next, here on TikTok. Meron ba kayong mga panaginip na di nyo maintindihan? Para sagutin yan, makakasama po natin ngayong gabi si Dream Interpreter and Paranormal Researcher, Mr. Theophilus. Magandang gabi, Mr. Theophilus! Magandang gabi rin po sa inyo. Ayan. Okay, Ano ba yung mga panaginip at bakit yung mga tao nananaginip? Yun yung munang tanong natin. Diba? Bakit nagkakapanaginip tayo? Sa Bible, Sa Bible, di ba? usually ang mga dreams ay parang message. Message from the God. Pero usually ang dreams po talaga ay parang iniisip natin subconsciously. So parang nagre-reflect po ito o nakikita natin. Pagtulog tayo, yung mga naiisip natin pagising tayo. pero may ibig bang sabihin talaga yun? May kahulugan talaga yung ating mga panaginip. Pagdating po sa dream interpretation, ang tinitingnan po talaga natin is symbolism. Okay. So, yung mga symbols po na yun ay may nakatakdang o kumbaga merong specific na interpretation para ipaliwanag yung mga naiisip natin sa waking life natin. Kasi minsan may mga hindi tayo na i-express na nasa panaginip na lang natin nakikita o na i-express. What about recurring dreams? Technically, I think ito yung mga struggles mo as a kid na nadadala mo hanggang sa paglaki mo, pagtanda mo, gano'n. Ako siguro di ba WH yun? Apektado ka siguro. Flood control din ang panaginipan. Kasi may tubig, may daan na hindi natatapos. Hindi, totoo. May kinalaman po ba yan sa stress or anxiety, yung mga dreams natin? Specifically, meron talaga. Meron din namang hindi. Pero most likely, meron talagang related talaga sa stress. Yung mga bagay na minsan ina-secure pera lang natin, o hindi natin tinitingnan binibigyan ng attention sa waking life natin. Bakit may panaginip na natatandaan ka? May panaginip na wala kang matandaan. Ba't ganun? Tayong mga tao po, ang parang span ng remembrance natin, o yung memory natin sa dreams natin after sleeping, pag nagising na tayo, mga 5 to 10 minutes. As long as hindi mo binubuka yung mata mo, ongoing siya.
hanggang sa mawala na lang. Ang tao, usually after 1 hour ng sleep, yung mata natin umiikot ng mabilis Yeah, yun. rapid eye Gradually, movement. Rapid yun eye yung rapid movement. eye movement. Oo. Ito po yung nagkakos ng mga dreams. Sa mga parang 1.5 hour, yun yung mga most vivid dreams natin Okay. na parang totoo na. Tapos pag nagising tayo, usually yun yung mga naaalala talaga natin. Oo. Pero nakakalimutan nga natin talaga siya. Pagkagising mo talaga, wag kang kikilos masyado, tapos kunin mo yung journal mo, isulat mo kung ano mo. Kasi minsan magugulat ka, may mga nangyayari din doon eh. Na hindi Or- mo maalala. Oo, na pag binasa mo, nangyayari siya or may meaning pala siya sa'yo. Ito medyo adult question to. Ba't may mga wet dreams? Sa mga hindi yung wet dreams kasi pag nanaginip ka may physical manifestation. Kaya tinawag na wet. Talagang naramdaman. pawis ba yun? Oo. Kasi di ba Wet minsan dreams tayo na gabi, Wet. Talaga naramdaman mo talaga. Wet Parang talagang, dreams may kasamang sexual ejaculation. parang may ganon. May ejaculation kapag wet oo. dreams. Ba't may ganon? So, marami namang interpretation din sa wet dream. Sabi nung mga unang tao, parang meron daw spirit na nakikipag-ano sa'yo. Pero, oh my God! pero kung titignan natin yung psychology side, oh. no, minsan yung mga repressed sexual desires natin. Repressed. Halimbawa, try mong mag-stop na mag-masturbate ng ilang Hindi ako araw. Hindi ako, nagtanong lang ako. Minsan Alex, kasi yung bodily functions natin, biology talaga na nagre-reproduce talaga yung mga hormones natin. Pag hindi na ilalabas, sila mismo yung kusang lalabas. Ang may dreams din na kabaliktaran daw. Oo. Kung baga, Narinig ko rin kung yan. ano ba, may namatay Oh, sa yung dreams correct. mo, Oo. or may nangyari sa'yo, sabi ng lola ko parate, huwag mong intindihin yan, kabaliktaran ang mangyayari. Tama ba yun? At sundutan ko lang pag nanaginip ka rin ng masama, ikwento mo. Para hindi raw mangyari. Para hindi Pag magkatotoo. masama. Kasi lalo mga ngipin, di ba pag ngipin daw nabungi, may mamamatay. Oo! So Mr. Theophilus, ano yung mga simbolo na dapat namin patandaan? Para lang kunyari, langgam ba, ibig sabihin pera, kunyari, ano ibig sabihin ng trabaho, bagong boyfriend o girlfriend, ano yung mga simbolo? Yung mga common lang. Okay, ang mga common na mga symbolism sa dreams, halimbawa yung ahas. Okay. So, ang interpretation po kasi sa panaginip ay depende rin kung ano yung feeling natin towards that symbol. Minsan kung natatakot ka ba or ikaw ay masaya. Kung halimbawa nakakita ka ng ahas tapos medyo natatakot ka, pwedeng meaning nun ay may magtatraidor or may toxic sa paligid. Ganun. Kaya pala. Kung itim yung ahas, pwedeng may hidden na toxicity, mga ganun. So, tapos kung minsan pera rin. pera. Pwede rin pera. Oo, maganda yun. So, iba talaga, Tubig. iba-iba. Tubig. Tubig is emotion. So, kung ano yung kulay ng tubig, yun yung parang representation ng emotion mo. Berde. Minsan yung house, yung bahay. Bahay. Kung magulo yung bahay, yung personality mo magulo. So, iba-iba po talaga. So, dapat specific yung interpretation, hindi lang yung image or symbol. Kailangan meron siyang pansinin mo yung kulay, pansinin mo yung Yung buong quantity. konteksto. Eto, numero. Tatayaan ba kagad pag nanaginip ng numero? Depende. Pero pag numero kasi talaga, kung may kumpletong series ng numbers, mas maganda ilista mo. Tas kung sa tingin mo, wala namang masama kung susubukan. Kasi may mga nananalo rin talaga. Yeah. May fear factor ang next topic natin, ang bangungot or nightmares. Stay with us here on... Kasama pa rin natin si Mr. Theophilus para pag-usapan naman natin ngayon mga nightmares or bangungot. Okay, ayan, Mr. Theophilus, anong diferensya ng nightmare sa dream at saka bangungot? Pareho bang nightmare at saka bangungot o magkaiba yun? Ang nightmare at bangungot ay pares lang. Pero iba rin siya sa bad dream. Ang nightmare more on parang mas matinding klase ng negative dream. Pero bad dream is yung mga, halimbawa, namatayan ka sa panaginip mo or na-aksidente. Pero yung nightmare may mga involvement ng mga monsters. Monster. Oo, yun ang nightmare pag may mga monsters na mga alien. Medyo ganyan. distorted yung panaginip. Oo. Yun yung Okay. nightmare. Oo. Kumusta naman yung recurring dream ko na hindi ako makakilos? May ganun kasi ako na paulit-ulit. Oo. Yung parang gusto mong Nakaparalyze tumayo, hindi ka ka. makatayo. Paralyzed. Anong ibig sabihin nun? Most likely naka-sleep paralysis po kayo. Kasi
Ang usual kasi nangyari sa body natin, pag nananaginip tayo ng nightmare, or kahit bad dreams lang, is para hindi tayo mabagok, kasi may involuntary movement, pinapatigas talaga yung katawan natin. Kumbaga, bodily protection na rin siya para hindi tayo mapahamak. Totoo ba yung mga nasa pelikula, yung pag halimbawa natutulog ka nightmare, tapos pagising, Uy, totoo ba yun? Yung pinakawisan, pinakawisan sila, at umiiyak. Oo, totoo ba? Alam mo, hindi nangyayari sa tunay na buhay. Pang-pelikula That's lang why. yan. Pero ganun ba yun? Yung by Papelikula night lang yun. Oo, pelikula ba yun? O normal yun? Minsan exaggerated din talaga. Exaggeration. Paano, may tatanong din ako, paano ko explain sa anak ko yung mga nightmare dreams na yan? Sa simpleng Pwede naman natin silang bigyan ng assurance na nandito lang ako. Kung natatakot ka, pwede kang tumabi sa akin or gisingin mo ako. Mag-pray tayo before matulog. Kasi ano rin siya emotional or mental rin siya, yung reason ng mga nightmares natin, ng mga experiences natin. Nakakatulong ba yung, kunyari, yung mga nightmare dahil may napanood tayo, kunyari, nakakatakot, or nag-away kayo mag-asawa, tapos naging nightmare, or yung mga ganun ba, dinadala ba natin yun sa pagtulog natin? Yes po, kung sobrang matindi na talaga yung hindi pagkakaunawan sa relationship, minsan nagkakos din talaga siya ng nightmare. Kasi anxiety, depression, stress. Kadalasan kasi ngayon, di ba, parang lahat tayo, before we go to sleep, when nasa bed tayo, nagdo-doom scroll tayo, yung lahat tayo nasa phone, di ba? Parang ano pong masasuggest nyo, sir, na gawin nating activity before you go to bed to assure us na hindi tayo mananaginip ng masama? Ang pinakamaganda po talagang gawin, kailangan hindi bababa ng 4 hours ang kain natin before matulog. Kasi minsan natutulog tayo busog, gano'n. So, mga midnight snack Yun bawal ang yan. bangungot daw talaga eh. Oo, tsaka maganda yung kakainin natin, mga mabilis matunaw. Kasi usually, pag tulog tayo, hindi naman tayo kumikilos, di ba? So, kailangan yung mabibilis matunaw, like prutas, gulay, huwag masyadong magkakanin. Huwag isda, karne. karne. Oo. May nagagawa ba para ma-avoid yung mga panaginip na masasama? Minsan hindi natin maiiwasan Pero siguro kailangan mo lang ng healthy lifestyle. Kasi pag healthy lifestyle, syempre yung mga pagkain mo, yung iniiwasan mo yung stress, kailangan kung medyo stress ka na, kailangan mo, alam mo kung saan ka lalapit. Pero naniniwala ka din na yung mga sumakabilang buhay mong mga mahal sa Ay, buhay oo, ay gusto ko bibisitahin yan. ka sa Yeah. panaginip? Habang tulog? Sa mga panaginip kasi, matagal na rin talagang usap-usapan. Yeah. Pwede silang makipag-usap sa atin sa Through our dreams. dreams natin. Pero usually, ang mga binabanggit namin sa mga clients namin, kasi minsan nasa grieving stage pa. Oo, so mga 6 months yan. Medyo sinasabi namin na normal lang po yan kasi nag-move on pa po kayo. Pero kung yung mga beyond na that, may mga message na pwede nating tingnan kung ano yung message na yun. dapat pala kontakin kita. Para sa aking asawa. Kasi kapag, kunwari, kailangan mong gumawa ng desisyon na importante, biglang mapapanaginipan mo yung nanay mo na may pinapayo sa'yo. Posible yun. Possible baka yung image nung nanay mo yung parang nagiging basihan mo ng katapangan. Pwede mo siyang alalahanin kung ano yung mga payo niya nung nabubuhay siya. Kung ano yung character niya, siguro kailangan maging strong ka rin, katulad ng mother mo. O ano ba, one panaginip lang ba at a time? Meaning, pwede bang maging dual panaginip? Like bangungot and wet dreams, pwede bang kombinasyon? Pwede. Nightmare and sweet dreams. Para ka namang bipolar. Average panganaginip. What is the average number of dreams a person has every night when they sleep? Pwede tayo makapanaginip ng 5 hanggang 10, pero hindi 5 lahat to na 10. paalala. And then like for example, natutulog ako, tapos ang ganda ng panaginip ko, tapos biglang nagising ako, pwede bang pagtulog ko ulit, tuloy yung panaginip? Parang part 2. Oo, may tawag dyan. Oo, meron. May tawag Nangyari sa dyan? akin yun. Oo. Ano yan may sa dulo Teleserye. Parang Wishful thinking. Halimbawa, inis ka na ng crush mo, tapos bigla ka nagising, ay sayang! I forgot yung specific name ng dream na yun, pero may tawag dyan yung parang naputol, tas kahit Itutuloy. kahit sa susunod na gabi pwede mo siya True? mapanaginip, minsan next week. Kasi ako na yung halik. Ako na yung pumalit. Nightmare na. talaga ba? Charat.
Yung mga bata ba, as early as yung mga, kunyari, 5 years old, may pinapanaginipan na yun, mga nightmare? Or, oo. At bakit? Kasi sabi mo nga, usually, stress yan, di ba? Pag isipin mo, pag ganun ka bata pa, wala naman sila masyadong problema. Pero bakit sila nakakaranas ng nightmare? Hindi natin kasi pwede sabihin na generally. Pero syempre, may iba't iba ring fear yung mga bata habang lumalaki. Kasi nagle-learning din sila. Anxiety. Yan, yung mga ganun. So, normal talaga yun. Pero, totoo rin ang mga bata, syempre, medyo kampante pa sila. Sila yung mga mas magaganda yung panaginip. Pero hindi maiiwasan, meron din. Meron rin mga pa rin. nightmare. Lalo na kung craving din yung... Ganun. Lost. Alam ko may pagka-iniiwasan, di ba, G3? Oo. Ano yung mga gamot? Ano yung mga medications or kung ano yung tinitake mo that can influence you in terms of having nightmares? Pwedeng, halimbawa, malakas ka sa kape. Kape, O sa alcohol. caffeine. O Oo. yung mga ganun. Pero kung pinakamagandang gawin talaga, kung nagna-nightmare na, kailangan lumapit na talaga sa doktor. Ang pinakamasamang bangungot na yata sa buhay ng mga Pilipino ay ang corruption. Correct. We'll be right back for more here on Okay, ano naman ang inyong mga natutunan sa mga pinag-usapan natin? Ako, masarap matulog talaga. Di Totoo ba? yan. Ang sarap matulog, lalo na pag deep sleep, tapos you wake up well rested. Tsaka, yun nga, ready to face the day, kaagad. Gustong-gusto ko yun. Kaya I try to get 7 hours of sleep at least every day. Saka dapat good vibes ka parate before you go to bed. So yung anxiety and depression kasi it hates a moving target. So kung halimbawa nagde-depression ka, anxiety ka, kailangan gumalaw-galaw ka, maglakad-lakad ka muna. Or, you know, so that hindi ka masyadong problemahin sa pagtulog mo. Ako, applicable yung sinasabi nila na bago kayo matulog mag-asawa, dapat pag-usapan nyo yung away nyo. Kasi pag natulog kayong magkagalit, tapos katabi yung misis mong galit sa'yo, may mga panaginip na nagiging bangungot. Oo, katulad niyan, galit kayong asawa ko sa akin. Natulog ako, napag-iib mo basketball, dream ko yun eh. Sa basketball, nasiko ako ng player. Pag gising ko, dugo talaga ilog ko. Tapos pag mo sa asawa ko, nakangiti lang siya. Sabi ko, bangungot to. Sabi ko, Ginanong ka talaga nun habang tulog ka. malamang. Ayoko na naman magbintang. Sa tingin nyo? Ayos siya. Nakakamiss nga yung may katabi, no? Pero wala na kasi nga, nag-nightmare Kasama din. ko naman ang kambal. Oo. Araw-araw mo kasama yung kambal mo. Nag-nightmare din. Oo. Yung nanay ko. Parang natulog lang, huminga lang. Ganon, tapos hindi na gumising. May great grandma din ako, yung si mamang ko. Ganon din, 104 years old. Tas 104 na eh. Yung asawa ko naman 38 years old. Ganon din. Bangungot din. Sa tingin, bangungot din. Kasi umikit lang din eh, tapos namatay na yung ang bilis mo. So yun ang na-realize ko po na pwedeng mangyari sa kung panahon na natin. Correct. Na magkaka-nightmare. Tapos hindi nagigising. Kaya mas maganda yung walang tulog kaysa walang gising. Diba? Life is short, diba? Okay. No, but very important for longevity, pampahaba ng buhay at para sa ating para hindi magka-demensya, skin, productivity, Eye bags. and mood. Kailangan at least 7 to 9 hours. Wow, yung Ayan. 9 dream. Oo. Dito sa TikTok, siniisip nyo palang amin ang pinag-uusapan. Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Ang makabuluhang kwentuhan na may halong tawanan, pampataba ng utak. Ang trip nyo, sigurado, trip din namin. Kaya mag-message sa aming mga social media pages ng suggested topics nyo. Magsama-sama tayo muli next week sa 1PH na sabay ninyong mapapakinggan sa Radyo 5. Same time, same place dito sa TV5. See you next episode dito lang sa TikTok! Tulugan na! Tulugan na!